sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos, sa ating dakilang manunubos at tagapagligtas, at double honor, respect sa ating beloved evangelist, Willis Rad Almeida, at sa buong sambayan, mga anak, manugang, apo ng ating yagang mapastor, at sa ganitong aral din natin malimutang itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Lenas Almeida, at maganda ding umaga sa lahat ng aking mga co-preacher, co-workers, sa lahat mga awit, instrumentalists, sa lahat po na aking mga kapatid sa mahal na Panginoon, talay wikas na patuloy sumusubaybay sa ating mga gawain. Magandang pinagpalang umaga po. Lahat po ng gising ay magsabi ng praise the Lord. May mahal ating unawain po ang salita ng Diyos, sapagkat habang tayo po nandito, ang salita ng Diyos ang salamin ng ating buhay. Dahil ito po ang nagpapaalala sa atin para manatili po tayo sa mga kalooban ng mga Panginoon. Ang salita ng Diyos ang kailangan ng tao para dumating sa kanila ang kaligtasan at pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Kagaya sa atin, nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa mga Panginoon, tayo po ay walang kaligtasan, walang kapayapaan, walang kagalakan, puspos ng problema, ng bisyo, ng karamdaman. Subalit nang dumating sa atin ang Ebanghelyo kaligtasan, doon dumating ang kaligtasan sa ating buhay at dumating ang lahat ng biyaya at pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Dito po tayo sa aklat ng Roma sa 1:16, mga mahal. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 1, talatang 16. Sapagkat hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Amen. Kaya nga sa ating buhay, may mahal, bilang tayo po ngayon ay pinagpala dahil tayo nasa tunay na mga gawain at tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan, ang ating napakinggan sa pangunang pagtuturo ng ating gagalang mahabang lista, tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan. Dahil hindi ikinahiya ng ating magulang sa Panginoon. Nagsikap, nagpilit, ipangaral ang Ebanghelyo ng mahal na Panginoon, ang salita ng mahal na Panginoon upang magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa atin. At ngayon tayo po ay naniwala at nampataya at sumunod sa nais ng mahal na Panginoon, huwag din natin ikahiya ang mag-share, magpatotoo sa lahat ng tao, dahil lahat ng tao nangangailangan po ng kaligtasan. Dahil kung hindi po nagsikap ang ating magulang sa Panginoon, wala tayong kaligtasan. Dahil tayo po lahat, sarado ang ating kaisipan. Dahil ang alam natin, sa ating paniwala at panampalataya at paglingkod natin sa Diyos, tayo ay may kaligtasan. Subalit, ang totoo, wala pala tayong kaligtasan sa dati nating kalagayan. Dumating lang sa atin ang kaligtasan, napakinggan natin ang tunay na Ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Ang tunay na salita ng mahal na Panginoon. Kaya sa ating kapanahon, huwag po natin ngayon ipagkakait o ikahiya na magsalita o mag-share sa lahat ng tao. Dahil lahat ng tao nangangailangan kaligtasan. Ang linaw, may mahal, si Ananias at kanyang buong sambahayan may takot sa Diyos. Mapanalanginin, nagbibigay o naglilimos. Subalit, wala pa silang kaligtasan. Dumating po ang kaligtasan sa sambahayan at sa kanya pong mga kamag-anak nang mapakinggan nila ang tunay na salita ng Diyos sa bibig ni Pedro.
sa atin ganon din dumating ang tunay na biyaya at kaligtasan ng ating napakinggan ang salita ng Diyos. Sa pangunang pangaral at panalangin pag-ayuno ng ating ginagalang mahal na pastor, ating beloved Assistant Pastor Lance Almeida. Kaya nagbago ang ating buhay, gumay ating karamdaman, nagkaroon tayo ng kapapagkagalakan plus naghihintay naman tayo ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Naandiyan na ang kaligtasan. Kaya nga, paano darating naman ang kaligtasan sa lahat ng tao, sa ating mahal sa buhay, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay? Kailangan tayo naman ang mag-share at magluto at mangaral para magkaroon sila ng panampalataya. Sapagkat dito ay malinaw, sabi ni Apostol Pablo, hindi niya kinakaya ang Ebanghelyo na siyang ikaligtas ng bawat sumasampalataya o naniniwala. Sino man tao na maniniwala sa salita ng Diyos, magkakaroon ng kaligtasan. Kaya kailangan tayo sa huling panahon ito, lalo't ating nakikita na talagang sa mga nagaganap sa ating daigdig nagagalaw sa iba't ibang bansa, may mahal, ay talagang yung walang Espiritu ng Diyos. Nadyan ang takot at mangamba sapagkat hindi na alam ang mangyayari sa kanilang buhay. Pero tayo na pinagpala ng mga Panginoon, hindi tayo natatakot at nangamba sapagkat ito ang tanda na babalikan na tayo ng mahal na Panginoon. Ang dapat lamang natin gawin, maging tapat tayo at totoo sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Subalit lahat ng tao po nangangailangan ng kaligtasan. Kaya kailangan tayo po ang mangaral ng Ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Dahil ang lahat maniniwala at mahampataya, magkakaroon ng kaligtasan, kagaya nga po ng sambahayan ni Ananias o ni Cornelio, may mahal. Kaya nga, sa ating buhay, may mahal, ganun din ang kalagayan natin. Kailangan po, may mahal, tayo po ay magpatuto at mag-share. Para dumating ang kaligtasan sa lahat ng tao. Dahil lahat ng tao ngayon, nadan ang takot at pangamba. Kaya kailangan po, tayo po, na pinagpala ng mahal na Panginoon ang gamitin ng mahal na Panginoon. Sapagkat tayo po'y naligtas dahil sa masipag at naunang manampalataya, humayo, nagpatutuo at nag-share ng mabuting balita. Kaya tayo din po, may mahal, nawa ang gamitin ng mahal na Panginoon. Sapagkat kung tayo naman ating ikakahiya ang salita ng Diyos, ikakahiya din tayo ng mahal na Panginoon pagbabalik ng anak ng tao. Sino ang anak ng tao? At nagkatawang tao, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan tayo po ay huwag mahiyain na magpatotoo, magsalita para sa mga taong nangailangan kaligtasan. Dahil pag hindi natin ginawa, tandaan po natin, habang tayo nabubuhay, lahat tayo may pananagutan sa mahal na Panginoon. Dahil malinaw po, pag tayo po ay nakatingin lamang sa lahat ng tao o ating nakikita at nakakausap, hindi malamang tayo nagsalita para sa kabutihan ng mahal na Panginoon, tayo may pananagutan. Dito po tayo sa aklat ng Ezekiel 3:18. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 3, talatang 18. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Malinaw, may mahal.
Pag tayo daw po ay hindi nagsalita o nangaral ng salita ng Diyos, pag namatay ang masamang tao o ating mga sa buhay, ating kaibigan, kapitbahay, sa atin sisingilin ng Diyos ang kanilang dugo. Kaya tayo lahat po may pananagutan. Tayo po ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong mahiya na magpatotoo sa kabutiang ginawa ng mahal na Panginoon. Tayo daw po ay magsalita para sa kaligtasan nila. Dahil pag hindi po natin ginawa ito, tayong lahat ay may pananagutan. Dahil malinaw sa ating kamay, sisingilin ng mahal na Diyos ang dugo nila. Kaya huwag natin tingnan lang yung ating mga mansaboy, yung ating mga kaibigan. Tayo ang mananagot. Kung tayo po ay nakakapag-share sa ating mga kaibigan ng patungkol halimbawa sa mga pagkikitaan o ang mga mall, niyayakag natin sila na tayo pupunta. Pero ang salita ng Diyos, hindi natin masabi. Yung kabutihan ginawa ng mga hindi natin masabi. Tayo po ay may pananagutan. Habang tayo nabubuhay, ito po tungkol natin lahat. Kaya nga, ang sabi po, pag hindi tayo nagsalita pa sa kanila o hikayatin at namatay ang masamang taong ito o taong makasalanan na hindi nakakala sa mahal na Panginoon, sa ating kamay sisingilin ang kanilang dugo. Inuusik man tayo, tinatawanan, hindi naniniwala, ang tungkulin natin, tayo po'y magsalita para sa kanila ng salita ng Diyos para kung sila'y maniniwala, magkakaroon ng kaligtasan. Kaya tungkol natin, maniwala at sa hindi, tayo daw po, may mahal, ay magsalita pa sa kanila upang hikayatin. Kung hindi sila maniwala, wala ka na ngayong pananagutan. Pero kung sila maniwala, sila ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kagaya natin, tayo naniwala at nampataya sa salita ng Diyos na ipinangarang ating magulang sa Panginoon, sa mga ginamit ng mga Panginoon, tayo ay nagpahalaga sa pagdalo sa ating magawain, tayo ang nakinabang dahil tayo po ang nagkaroon ng kaligtasan. Subalit, pag tayo po ay hindi magsalita pa sa kanila, tayo po'y may pananagutan. At pagdating natin sa langit, masaya tayo. Dahil may buhay na walang gan. Pero, tatanungin tayo ng mahal na Panginoon, bakit wala yung iyong kapatid? Bakit yung iyong kaibigan at kapitbahay ay wala? At nasa impyerno, ay kung hindi tayo nagsalita pa sa kanila, sa atin daw sisingilin ang kanilang dugo. Kaya huwag po tayong magpabaya sa huling panahon ito. Hindi natin alam ang magaganap bukas makalwa. O, timo dati tahimik naman Israel na mag-gira na. O, yung mga ating kabayan nakakaot ng habag. Merong nakalimot sa Panginoon. Mag-gira, natawag na sa Panginoon. Nanonood na sa live. Takot ding mamatay. At pero lahat ng tao, pag namatay na wala nga mahal, Espiritu ng Diyos, yon ang simula ng kahirapan. Lahat ng tao, pag masaya, dahil sila'y mayroong pera, may hanap buhay, sa lahat ng kanilang gagawa, sila'y masaya, pero pagdating ng problema, ng karamdaman, ng kaguluhan, saka naalaala ang mahal na Diyos. Ay, huwag na natin hintayin. Habang tayo po'y may buhay at may magagawa para paglingkuran ang mga Panginoon, gawin na po natin ang ating magagawa para tayo po ay makatiyak ng kaligtasan at pagpapalang galing sa mahal na Panginoon. Huwag na natin gayahin yung
ibang tao na pag nasa bingit na ng kamatayan, nasa karamdaman, saka lalapit at tatawag sa mahal na Panginoon. Pag dumating na ang palo, saka malaala ang pagkukulang sa mahal na Panginoon. Saka malaala na nadan ang kanilang pagpapabaya. Habang tayo po nagmamahal sa mahal na Panginoon, habang tayo iniibig ng mahal na Panginoon, gawin na po natin ang ating tungkulin sa mahal na Panginoon. Dahil ngayon marami ating mga kababayan, o ngayon naalaala ang Diyos. Naalaala magsisi. Naalaalang manood ng ating magawain. Pero nung walang gera sa Israel, nako, lahat ng ibig nila, ginagawa nila. Kalayawan, kasalanan. Huwag natin gayaan sila. At nawa sa lahat ating mga kababayan at mga kapatiran nakalimot at nalaala lamang pag may problema, may kahirapan, may roong kaguluhan, nawa ay matuto ng maglingkod sa Diyos na may katapatan. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, pag ang mga kasalanan hindi lumapit sa mahal na Panginoon at namatay, itatapon sa apoy ng impyerno. Kaya tayong tinawag at pinili ng mga Panginoon ay nawa ay huwag manghimagod at magsawa na gawin ang kalooban ng Diyos para tayo ay ingat at pagpalain ng mahal na Panginoon. Aklat po tayo ng Tesalonica. Ikalwa po tayo, 1:8 at 9. Ito po ang maging kalagayan ng lahat ng tao na hindi lalapit at kikilala at magpapasakop sa ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 1, 8 hanggang 9. Dito po sa 8. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. 9. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. Kaya tayo po'y magising may mahal sa uling parang ito. Pag inyo pong inunaw at hinimay ang salita ng mga Panginoon, kahit tayo'y manampalatayang Kristiyano at nagbibilang ng taon-taon sa paglingkod sa mga Panginoon, pag inyong inunawa ito, baka mapapunta pa rin tayo dito. Dahil dito po ay malinaw na ang sabi po ng 8:9 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung hindi nagsisitalima? Sa ebanghelyo mga Panginoon, sa tama pa, yung mga hindi sumusunod. Yung mga hindi sumusunod, ang sabi po, may mahal ng mahal na Panginoon na siya ay tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kaparusahan mula sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Sino ang tatanggap ng kaparusahan? Walang hanggang, forever and ever, sa kabilang buhay? Ang mga hindi po minamahal, nagsisitalima o sumusunod. Kaya kung tayo po minamahal, matagal na sa mga Panginoon at mayroon tayong hindi pa sinusunod, ito po ang mga kantungan natin, tatanggap ng walang hanggang kaparusahan sa lake of fire. Kaya ating pong tingnan ang ating sarili, tingnan natin ang ating gawa, ang ating pasaya, sapagkat pag tayo lihis sa salita ng mahal na Panginoon, ito po ang ating kahantungan na napakalinaw na maghihiganti sa mga hindi nagsisikilala sa Diyos. Bakit napahamak at napapahamak at mapapahamak ang ating mga kababayan? Dahil sila po, minamahal, ay hindi kumikilala sa Diyos. At malinaw na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Ang Diyos
na naglalang sa atin. Puot at galit. Kaya ano nagaganap sa ating daigdig? Sa mga taong nakalimot sa Diyos at hindi kumikilala sa mahal na Panginoon, nangangapahamak. Pero pag tayo daw po minamahal, ay hindi rin po minamahal susunod sa salita ng mahal na Panginoon na napakalinaw at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Na diyan ang puot at galit ng Diyos at tatanggap ng walang hanggang kaparusahan. Kaya ating buksa ating puso pagkaunawa. Ating po bang nagagawan lahat ang salita ng Panginoon? Dahil pag hindi tayo nagsisitalima o sumusunod, tatanggap tayo ng walang hanggang kaparusahan sa mga hindi kumikilala sa Diyos. O timo, napakadaming ating mga kababayan at hanggang ngayon, dumadating ang kapamakan sa tao dahil nakalimot ang tao sa mahal na Panginoon. Pero sa ating mananampalataya, pag hindi naman tayo sumusunod, ating sinasagawa ang salita ng mahal na Panginoon, ito din ating maging kalagyan. Pero tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon dahil tayo naniwala ng palataya na dumating na sa ating biyaya at pagkaligtasan, ay patuloy tayo ng sumunod para patuloy dating ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. At ito po ang hindi alam ng ating mga kababayan, ng ating mga masabuhay, na nagbibingi-bingihan, nagtitigas-tigasan ng puso, nagbubulag-bulagan. Hindi nila alam na diyan po ang galit ng Diyos sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoon. Nadiyan po ang puot at galit ng Diyos at nadiyan ang magiging kaparusahan sa lahat ng mga tao. Walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Pero napakapal natin dahil dati tayo ganito ang magiging kalagayan kung hindi tayo nakakilala sa mga Panginoon. Pero ngayon tayo nagtatamasa ng walang hanggang biyaya at pagpapala, kapayapaan dahil suma sa atin ang mahal na Diyos. Kaya walang dahilan para hindi po tayo magsikap, magpilit na ipagtrabaho ang kaligtasan, tayo maglingkod sa mahal na Panginoon sa uling panahong ito. Dahil talagang nakakaawat, nakabag ang ating mga kababayan. O timo, tayo po, halimbawa, ang lumagay sa kalagayan ngayon sa Israel. O, nakakawa yung ating mga kababayan. Tausan ang namamatay. O. Na doon ang mga takot at pangamba mayamahal. Nung isang araw ako nanood ng balita, ay talagang mahigit 1,000 ang patay. Oh. Kaya nakakaawa. Walang makain, walang mainom. Gustong umalis. Sa kaguluhan, hindi makaalis. Walang masasakyan. Nawa, huwag nang dumating sa atin ito para tayo tatawag at lalapit at magsasabing, susunod na ako sa mahal na Panginoon. Habang tayo po'y may kalayaan, gawin na po natin, may mahal. Dahil tayo po'y tunay pinagpala na ng mahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Kaya nga ang salita ng Diyos po'y nagpapaalala sa atin. At nawa, pagsikapan po natin lahat, masunod ang utos ng mahal na Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, ito po ang gamot ng kaluluwang may karamdaman. Dahil lahat ng tao po ay may sakit. Lahat ng tao, kahit Kristiyano, ano ang sakit natin? Yung ating kaluluwa nakakaroon ng karamdaman. Pag hindi tayo sumusunod, pag tayo po'y kulang sa pagpupuri, panalangin, pagsamba, nakakaroon ng sakit ang ating kaluluwa. Nanghihina, nag-alinlangan, nagkukwestiyon sa mahal na Diyos o nagtatanong. Dahil tayo minsan ay nagpapabaya. Pero pag tayo ay kumpleto na nagsasagawa at sumusunod sa kalooban ng Diyos, nawawala ang karamdaman ng ating kaluluwa.
Kaya tayo naging payapat, malakas, matibay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya dito po ay malinaw. Aklat po tayo ng Jeremiah 15:16 at pakibasa na po ang ikalawang Timoteo 3:16-17 bago po tayo aawit ng isang awitin. Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 15, talatang 16. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Aklat po tayo ng ikalawang Timoteo. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, 16-17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mga pakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto na sa katuwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuroon lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Amen. Kaya, nawa may mahal anumang araw ng ating panambahan, ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, nawa maging katuwaan ng bawat isa. Sa kaluluwang may sakit, ibig sabihin ay kagamutan. Kaya dito po ay napakalinaw. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain at ang iyong salita sa ganang akim ay katuwaan at kagalakan sa aking puso sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ang salita po ng Diyos na ating nababasa, ating napapakinggan sa banal na pulpito, nawa mahal, maging katuwaan natin. Kaya ang sabi po dito mahal, kagalakan, katuwa at kagalakan at ng aking puso. Ibig sabihin, ating pong tinatanggap, ating pinapasalamatan at ating ipamumuhay. Kaya ang sabi po dito, ating nasumpungan, ating napapakinggan, ating nababasa. At ang sabi po dito, aking kinain. Lahat magsabing praise the Lord. Ano yung kinain? Ating pong susundin o ipamumuhay. So pag tayo gutom, kailangan tayo kumain para mawala ang pagkagutom. Ganoon din po ang salita ng mahal na payamahal. Kung tayo po'y nanghinalupaypay at tayo may katanungan sa mahal na Diyos, ating pong napakinggan at ating nabasa o tayo ay sinagot ng malapay sa ating katanungan, ang sabi, maging kagalakan natin at katuwaan. Kaya yung sinasabing kinain, pasalamatan mo ang salita ng Diyos, nagpapaalala sa iyo para masunod mo po ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yung po ang nais mo mahal ng mahal Panginoon. Kaya nga, yung ating mga patisan na nung Sunday may mahal, dahil ako na doon sa aking parang sinabi, napatawa yung makapatiran. Pero napatawa na may kagalakan yung salita ng Diyos na kanilang napakinggan, naging sagot sa kanilang katanungan. Dahil parang naunawaan nila yung salita ng Diyos at yung kanilang nagagawang mali, nalaman nila para masunod ang utos ng mga Panginoon. Kaya ganoon din po tayo. Yung salita ng Diyos, huwag po nating tatanggihan o ating pong lalabanan. Ang salita ng Diyos na ating nababasa at napapakinggan, ang sabi po, maging kagalakan sa ating puso, ating katuwaan. Kaya ang sabi, aking kinain. Ibig sabihin, tinanggap natin yung ating napakinggan na tama sa atin na salita ng Panginoon, ating pong pinasalamatan. Lahat magsabing praise the Lord. Ay minsan yung iba may mahal, parang yung nagpatotoo, tama na sa kanya, na siya kaya kausap ng salita ng mahal na Panginoon, ay hindi pa pinasalamatan at hindi po ibig sabihin tinanggap, bagkus napakinggan lang.
Kaya kahit bumibilang ang taon, hindi tumatatag at tumitibay ang kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero pag ang salita ng Diyos sa atin na pakinggan, ito man po'y tama sa atin o hindi, ating tinanggap, ating pinasamatan, o ating pong susundin, ito'y magiging kagalakan sa ating araw-araw pamumuhay. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya ganun po ang ating pong nawa maging kalagayan sa huling panahon ito. Subalit, ang sabi nga ng unang aklat na ating binasa, huwag natin ikahiya. Ating i-share, ating ipatutuo, ating ipagsabi. Kagaya ni Apostol Pablo. Kaya nga, may mahal, sa lahat nating gagawin, nakikita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ginawa, may mahal ni Cornelio at ng kalabong sambahayan, yung panalangin, paglilimos, pagbibigay, may takot sa Diyos at kanila pong pagsunod sa kabanalan, naging katuwa at kagalakan sa paningin ng mahal na Panginoon. Kaya ang mahal na Panginoon nagpadala ng mangaral sa katauhan ni Pedro at pinagpala ang sambahayan ni Cornelio at ng kanyang mga kaibigan dahil dumating ang kaligtasan. Kaya ganun din sa ating buhay, dumating ang kaligtasan. At sa ating mga kabayan, sa uling panahon ito, nawa ay dumating na ang kaligtasan sa pamagitan na ikaw, ako, tayong lahat ay magsalita o mag-share sa kanila para maunawaan nila ang salita ng Diyos at lumapit at tanggapin ng mga Panginoon para sila po'y pagpapalain ng mahal na Panginoon. Sapagkat malinaw po ang huling talata na ating binasa, may mahal, sa ikalawang Timoteo 3:16-17. Ang lahat ng makasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Kaya ang salita ng Diyos po, may mahal, mapapakinabangan sa pagtuturo kung paano lahat ng tao bago makatapos ng isang kurso o marating nila ang tagumpay, kailangan nila ang teacher. May po ba may mahal? Kailangan nila ang teacher, yung magtuturo para matuto at malaman ang kanilang gagawin. Diyo po, pag ang kursong kinuha mo ay pag-abogado, hindi ka nakatapos, hindi ka masabing abogado o hindi nakapasa sa board exam. Kaya kung nais natin, tayo pagpalait pagdating sa langit, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi, ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan din sa pagtuturo. Kaya ang salita ng Diyos na ating nababasa na papakinggan, ito po ang ating kailangan. Para ano? Tayo po ay paalalahanan na sa salita ng mahal Panginoon. Na ang sabi po, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Paano tayo po sasawayin? Sa pamagitan ng ating nababasa at napapakinggan. At maalaala natin ang lahat ng ating pagkulang at pagkasala. Kaya sabi dito, sa pagsaway, kaya yung salita ng Diyos, pag tumama sa atin, parang tayo ang nagkakamali. Ano sabi? Sa pagsaway. Tayo sinasaway o tinuturoan ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya nawa ang salita ng Diyos ay huwag natin po may mahal labanan o tanggihan o baliwalain. Bagkus sa salita ng Diyos, ating pong tanggapin na may pagpasalamat dahil tayo ay sinasaway kung tayo'y nagkakamali. Lahat ng magulang na puprovoke na high blood sa anak na hindi sumusunod. Amen? Na high blood. Dahil hindi sumusunod. Pero pag sumusunod, may katuwaan, may kagalakan, may kapayapaan. Ganon din po tayo. Ang salita ng Diyos na kailangan natin pag-aralan, pakinggan, para tayo sawayin ng mahal na Panginoon kung tayo nalilihis ng landas. At ang sabi po, dito may mahal, number 7,
upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos ang lahat. Tinuruan ang lahat ng mga bagay na mabuti. Lahat magsabing praise the Lord. O kaya lahat ng ating napapakinggan sa mga pulpito, ito'y mabuti at ikabubuti natin para tayo'y maging kalugod-lugod at pagpalain ng mahal na Panginoon. Kaya nga ating pong katuwa at maging kagalakan. Kaya ang sabi po ng sa tama Panginoon, mapapakinabangan natin. Makikinabang ang makikinig. Kaya sa huling panahon ito, nawa tayo lahat patuloy sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag natin ikahiya, mag-share, magpatotoo para ang mga tao po'y makalapit sa mahal na Panginoon. Sa November 18, 19, church anniversary natin, ang anniversary crusade, ikaw, ako, nawa ang gamitin ng mahal na Panginoon. Mag-share, magpatotoo, magsalita para sa ating mga kababayan, para makalapit sa ating mahal na Panginoon. Dahil tayo lahat kagaya nila. Kung walang nag-share, walang nagsalita, walang nagkursada, walang nag-anniversary crusade, wala tayong lahat dito. Pero dahil mayroong mga tao na tinawag at pinili ang mga Panginoon, nagpatotoo, nag-share, nagsalita ng salita ng mga Panginoon, ikaw, ako, tinawag ng mga Panginoon at dinala sa tunay na banal na gawain. Dahil tayo po, lahat ay mahal ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y aawit ng isang awitin dahil tayo po'y tunay pinagpala mga Panginoon. Ikaw, ako ay tunay na hinirang ng mahal na Diyos, ating palagahan at ating po gawin ang magagawa natin para tayo po'y makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa lahat po